Hindi ito isang ordinaryong pagguhit ng isang bata. Sa unang tingin, mukha itong masaya. Isang pamilya, isang tatay, isang batang babae, at isang mas maliit na batang lalaki, lahat ay magkakahawak kamay sa ilalim ng isang maningning na araw. Ngunit sa likod nila, sa tabi ng iginuhit na bahay, ay may isa pang figura. Isang mahabang taong stick na kulay itim, na may dalawang bilog na mata na kulay pula. Kinilabutan si Ricardo habang tinititigan ang papel na hawak niya. Ang katahimikan sa malaking bahay nila ay hindi katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan. Ito ay isang malungkot na katahimikan, isang katahimikang ipinanganak mula sa pagkawala ng isang haligi. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ni Liana, ang kanyang yumaong asawa. At sa loob ng 2 taon, ginawa ni Ricardo ang lahat para takasan ang mga alaalang yon. Ibinaon niya ang sarili sa trabaho mula umaga hanggang gabi. Sinasabi niya sa sarili na para ito sa kinabukasan ng kanyang mga anak, sina Maya at Leo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang tumatakas lang siya. Tumatakas siya sa sakit na nararamdaman niya tuwing nakikita niya ang mukha ni Liana sa mga ngangiti ng kanilang mga anak. Ngayong gabi, pagkauwi niya mula sa opisina, nadatnan niyang tulog na ang mga bata. Si Celeste, ang kanilang yaya, ay magalang na nagpaalam. Sinabing naging mabait naman daw ang mga bata buong araw. Ngunit ang pagguhit na ito, na nakita niya nang ayusin niya ang kumot ni Maya, ay nagsasabi ng ibang kwento. Nakatago ito sa ilalim ng unan, na para bang isang sikretong hindi dapat makita ni numan. Dahan-dahan, ibinalik ni Ricardo ang papel sa ilalim ng unan at pinagmasdan ang kanyang 6 anyos na anak. Natutulog si Maya, ngunit kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ang kanyang maliit na noo ay bahagyang nakakunot. Sumilip siya sa kabilang kama, kung saan natutulog si Leo, ang kanyang bunsong 4 na taong gulang. Bigla itong gumalaw at umungol na parang binabangungot. Shhh! Nandito si Papa, mahinang bulong ni Ricardo at marahang hinaplos ang buhok ng anak. Bumalik ang tingin niya kay Maya. Dahan-dahan niyang hinawi ang manggas ng pajama ng anak na nakatakip sa pulsuhan nito. At doon, sa ilalim ng dim light ng lampshade, nakita niya ito. Isang maliit na pasa. Bahagya na lang ang kulay. Halos naglalaho na, pero sigurado siyang pasa yon. Isang pasa na eksaktong nasa parte kung saan maaring may humawak ng mahigpit sa isang maliit na braso. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Maaring nagkataon lang, baka nadapa lang si Maya habang naglalaro. Ang mga bata, laging may pasa. Normal lang yon. Pero habang inuulit-ulit niya yon sa kanyang isip, hindi niya maiwasang isipin ang pulang mata sa drawing. Ang pag-ungol ni Leo sa kanyang panaginip. At ngayon, itong pasa. Hindi siya mapapakali. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Hinintay niyang dumating si Celeste. Gaya ng dati, masigla itong bumati. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng umaga. "Good morning po, Sir Ricardo." "Celeste," sabi niya, sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "May itatanong lang sana ako." "Ano po iyon, sir?" tanong nito, habang isinasabit ang kanyang bag. Mukha itong perpekto sa kanyang uniforme, malinis at mapagkakatiwalaan. "Napansin ko kagabi, may pasa si Maya sa braso. Alam mo ba kung saan niya nakuha?" Hindi man nang nagbago ang ekspresyon ni Celeste. Agad itong sumagot na para bang inaasahan na niya ang tanong. "Ay, opo sir. Kahapon po iyan. Naglalaro po kami sa garden. Medyo madulas po kasi ang damo dahil sa ulan. Nadulas po si Maya, pero ako po mismo ang naglagay ng cold compress agad. Sinabi ko nga po sa kanya na sabihin sa inyo, baka nakalimutan lang po ng bata." Ang sagot ay perpekto. Masyadong perpekto.
Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Ngumiti si Ricardo, isang pilit na ngiti. Okay, salamat sa impormasyon. Mabuti at alerto ka. Siyempre po, sir. Trabaho ko po iyon, sabi ni Celeste at nagpatuloy na sa kusina para maghanda ng almusal. Pinanood siya ni Ricardo habang papalayo. Dapat, sana ay nakahinga na siya ng maluwag. Nasagot na ang tanong niya. Pero imbes na mapanatag, lalo lang siyang kinutuban. Ang isang kasinungalingan ay madaling sabihin, pero ang isang perpektong paliwanag, iyon ang pinaghihirapan. Buong araw sa opisina, hindi nawala sa isip niya ang mga bata. Paulit-ulit na naglalaro, sa isip niya ang imahe ng drawing, ang pasa, at ang ngiti ni Celeste. Hindi na siya naghintay hanggang gabi. Bago mag-alas 5, umalis na siya ng opisina. Hindi na siya nag-abiso. Gusto niyang sorpresahin sila. Gusto niyang makita kung ano ang totoong nangyayari sa bahay na yon kapag wala siya. Dahan-dahan niyang ipinarada ang sasakyan sa kanto para hindi marinig ang ugong ng makina. Naglakad siya papasok ng gate at marahang binuksan ang pinto. Katahimikan ang sumalubong sa kanya. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang bigat. Sinundan niya ang isang mahinang tunog. Isang tunog ng paghikbi. Nanggagaling ito sa kwarto ng mga bata. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Mula sa maliit na siwang, sumilip siya. Ang nakita niya ang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakaupo si Maya sa kanyang kama, umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Nakatayo sa tabi ng kama, si Celeste. Hindi niya ito sinasaktan. Hindi niya ito sinisigawan. Nakatayo lang ito roon, na parang isang anino. At pagkatapos, yumuko ito at may ibinulong sa tainga ni Maya. Isang bulong na napakahina para marinig ni Ricardo, pero nakita niya ang epekto nito. Agad na tumigil sa pag-iyak si Maya. Para siyang isang maliit na robot na pinindot ang off button. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at yumuko. Hindi tumitingin kahit kanino. Tumayo ng tuwid si Celeste at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Marahan niyang hinaplos ang buhok ni Maya, isang kilos na kung sa ibang pagkakataon ay mukhang mapagmahal, ngunit sa sandaling iyon ay naging isang banta. Bumalikwas ang lahat ng dugo sa kanyang ulo. Ang gusto niya lang gawin ay sugurin ang pinto, hilahin ang kanyang anak palayo, at isigaw sa mukha ni Celeste ang lahat ng kasamaan nito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Nakita niya kung gaano ito kagaling umarte kaninang umaga. Isang sigaw lang niya, at siya na naman ang magmumukhang masama. Isang maling galaw, at baka siya pa ang maparatangang nananakit. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruwebang hindi kayang baluktutin ng mga pekeng luha at matatamis na salita. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang bahay, umatras siya mula sa pinto. Walang ingay. Bawat hakbang ay maingat. Bumalik siya sa may pasukan. Isinara ng bahagya ang pinto at binuksan itong muli na may kasamang lakas. Maya, Leo, nandito na si Papa. Sigaw niya. Pinipilit na maging masaya at normal ang kanyang boses. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag. Lumabas si Celeste mula sa pasilyo. Ang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkagulat. Sir, ang aga niyo po yata. Welcome home po. Sa likod niya sumunod ang dalawang bata. Napako ang tingin ni Ricardo sa kanila. Wala na ang dating sigla sa kanilang mga mata. Tuwing sasalubungin siya. Si Leo ay nagtatago sa likod ng kanyang ate. Ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit nito. At si Maya. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit, nakita ni Ricardo ang lahat. Ang takot, ang pagmamakaawa. Isang tahimik na sigaw ng tulong na nagmumula sa mga mata ng kanyang anak. Ngunit kasing bilis ng isang kisap mata,
Yumuko ito, tila natatakot na may makakita sa ipinahihiwatig ng kanyang mga mata. Kumain na ba kayo? Tanong ni Ricardo. Ang bawat salita ay mabigat na parang bato sa kanyang dibdib. Tumingin siya kay Celeste. Maghahanda na po sana ako ng hapunan, sir. Sagot nito. Ang nangiti ay hindi pa rin nawawala. Tamang-tama po ang dating ninyo. Ngumiti si Ricardo. Isang ngiting mapait. Isang ngiting nagtatago ng galit na nag-aalab sa loob niya. Ngayon, sigurado na siya. Hindi ito simpleng kapabayaan. Hindi ito isang simpleng pasa. Isang halimaw ang nakatira sa kanyang pamamahay, nagtatago sa likod ng mukha ng isang anghel. At sa gabing iyon, habang nakatingin sa takot sa mga mata ng kanyang mga anak, ipinangako ni Ricardo sa kanyang sarili. Malalaman niya ang katotohanan at ililigtas niya sila anuman ang mangyari. Hindi nakatulog si Ricardo ng gabing iyon. Ang imahe ng takot sa mga mata ni Maya ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang bawat pag-ungol ni Leo sa kanyang pagtulog ay parang isang saksak sa kanyang dibdib. Paano niya ito hinayaan? Paano siya naging ganito kabulag? Ang sagot ay simple at iyon ang mas masakit. Dahil mas pinili niyang takasan ang sarili niyang sakit kaysa harapin ang sakit ng kanyang mga anak. Pero ngayon, tapos na yon. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa opisina, ngunit hindi para magtrabaho. Nagdahilan siyang may kukunin lang sa isang supplier at mabilis na umalis. Dumiretso siya sa isang electronic store sa isang mall kung saan hindi siya kilala. Nani Campos, sir? Tanong ng sales lady. Tumango siya. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Yung pinaka-discreet, yung hindi halata. Lumabas siya ng tindahan, dala ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang digital clock na mukhang simple at ordinaryo. Ngunit sa loob ng numerong 6 ay may nakatagong isang high-definition camera na kayang mag-stream ng live video direkta sa kanyang cellphone. Pag-uwi niya, naabutan niyang naghahanda si Celeste para ilabas ang mga bata sa park. Ito na ang kanyang pagkakataon. Celeste, ako na muna ang bahala sa kanila sandali. May importante lang akong tatawagan sa study room, sabi niya. Sige po, sir. Habang nasa labas sila, mabilis siyang kumilos. Inilagay niya ang orasan sa ibabaw ng bookshelf sa sala. Mula roon, tanaw nito ang buong sala at ang pasilyo papunta sa mga kwarto. Kinakabahan niyang kinonekta ito sa wifi at sa kanyang cellphone. Ilang sandali lang, lumabas na sa screen ng kanyang telepono ang imahe ng sarili niyang sala. Pakiramdam niya ay nilapastangan niya ang sarili niyang tahanan. Ngunit ang alaala ng pasa-asara sa braso ni Maya ay sapat na para burahin ang anumang pag-aalinlangan. Bumalik siya sa opisina, ngunit ang kanyang mga mata at isip ay wala sa mga report na nasa harap niya. Nakatutok ang mga ito sa kanyang cellphone na nakasandal sa kanyang computer monitor. Sa unang ilang oras, walang kakaiba. Nakita niyang naglaro sina Maya at Leo. Nakita niyang matiyagang tinuruan ni Celeste si Maya na magbasa. Minsan, naisip pa ni Ricardo. Baka nagkakamali lang siya. Baka paranoid lang siya. Ngunit pagsapit ng tanghalian, nakita niya ang unang senyales. Inihain ni Celeste ang pagkain. Si Leo, na laging pihikan sa pagkain, ay inihiwalay ang mga gulay sa gilid ng kanyang plato. Nakita ni Ricardo kung paano nagbago ang mukha ni Celeste. Nawala ang matamis na ngiti. Napalitan ito ng isang malamig na titig. Dahan-dahan itong lumapit kay Leo at dahil malapit ang orasan sa dining area, narinig ni Ricardo ang bawat salita. Leo? Bulong ni Celeste. Isang bulong na may silamig na parang yelo. Ano ang sinabi ko sa iyo tungkol sa gulay? Umiling si Leo. Ang maliliit niyang labi ay nanginginig. Ayaw ko po. Yumuko pa si Celeste hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha at ang ibinulong nito ang nagpatindig sa lahat ng balahibo ni Ricardo. Kapag hindi mo kinain yan,
sabi ni Celeste sa isang boses na halos hindi marinig. Ang halimaw sa ilalim ng kama mo ay hihilahin pababa nang pababa si Mama Liana mo sa langit. Gusto mo ba yon? Nakita ni Ricardo sa screen kung paano nanlaki ang mga mata ni Leo sa takot. Mabilis nitong kinuha ang tinidor at nanginginig na sinubo ang mga gulay. Halos mabulunan sa pagmamadali. Nanigas si Ricardo sa kanyang upuan. Hindi ito pisikal na pananakit. Mas malala pa rito. Ito ay pagtatanim ng takot at lason sa isipan ng isang musmos na bata. Ito ay paggamit sa alaala ng kanilang ina bilang isang sandata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo pa uwi. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Kailangan pa niya ng higit pa. Pagkatapos ng tanghalian, tinawag ni Celeste si Maya. Maya, halika rito. Ipakita mo sa akin ang drawing na ginawa mo para kay papa mo. Lumapit si Maya na may hawak na papel. Ito po. Kinuha yon ni Celeste at tiningnan. Maganda, pero bakit may itim na tao dito na may pulang mata? Hindi sumagot si Maya. Napayuko lang ito. Sino to? Tanong ulit ni Celeste. Ang boses ay matigas na. Wala po. Ako ba to, Maya? Umiling si Maya. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Kapag nagsisinungaling ang isang bata, sabi ni Celeste, nagiging malungkot ang mga anghel. At kapag malungkot ang mga anghel, hindi na nila binabantayan ang papa mo sa pagmamaneho. Baka maaksidente si papa mo. Gusto mo bang maaksidente si papa mo? Umiling si Maya. Ang paghikbi ay hindi na mapigilan. Hindi po. Hindi po. Kung ganon, itapon mo iyan. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Maya ang papel. Nilukot ito at itinapon sa basurahan. Nang gabing iyon, sinubukan ni Ricardo na kausapin si Maya. Anak, sabi niya habang inaayos ang kumot nito. Pwede bang magkwento ka kay Papa? May problema ba kayo ni Ate Celeste? Agad na umiling si Maya. Ang mga mata ay puno ng takot. Hindi ito takot sa kanya. Takot ito sa kung ano ang maaaring mangyari. Tumingin ito sa may pintuan ng kwarto na para bang inaasahan nitong biglang lilitaw si Celeste anumang oras. Wala po, Papa. Okay lang po kami. Sabi nito sa isang boses na pilit. Mahal po kami ni Ate Celeste. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa mukha ni Ricardo. Alam niyang nagsisinungaling ang anak niya para protektahan siya. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang mahalagang meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero. Balak niya sanang huwag pansinin, pero may nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Si Ricardo po ba ito? Tanong ng isang boses ng isang matandang babae sa kabilang linya. Sino po ito? Ako si Genge Morales, kapitbahay ninyo. Napakunot ang noo ni Ricardo. Si Mrs. Morales ay isang retiradong guro na matagal nang nakatira sa tapat ng kanilang bahay. Minsan lang silang magbatian. Opo. Napatawag po kayo? Nag-aalangan ang boses ng matanda. Pasensya na sa abala, Ricardo, pero napapansin ko lang. Ang mga bata mo, hindi na silang ngumingiti tulad ng dati. Biglang tumahip ng mabilis ang puso ni Ricardo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Hindi ko alam. Pero madalas ko silang nakikita sa bintana, laging mukhang malungkot. At ang yaya ninyo, may kakaiba sa kanya. Lagi siyang nakatingin sa paligid na parang may tinataguan. Ito na. Isang kumpirmasyon mula sa labas. Hindi siya nababaliw. Mrs. Morales, pwede po ba tayong mag-usap? Oo, iho. Pero, bago pa man matapos ng matanda ang sasabihin, narinig ni Ricardo ang boses ni Celeste sa kanyang cellphone sa pamamagitan ng live feed mula sa camera. Leo, ano na namang ginawa mo? Natapon ang gatas. Sinundan iyon ng malakas na iyak ni Leo. Dahil dyan, kailangan mong maligo ulit. Halika rito.
Nakita ni Ricardo sa screen kung paano kinaladkad ni Celeste si Leo papunta sa banyo na wala sa sakop ng kamera. Ang narinig na lang niya ay ang malakas na pagbukas ng gripo at ang humahagulgol na iyak ng kanyang anak. Hindi na niya kaya. Sir Ricardo, may problema po ba? Tanong ng isa sa kanyang mga board member. Hindi niya ito pinansin. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at tumakbo. Wala na siyang pakialam sa meeting. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Habang nagmamaneho siya pauwi, ang tanging nasa isip niya ay ang umiiyak niyang anak. Ang bawat segundo na nababalam siya ay parang isang walang hanggang parusa. Ang hindi niya alam, ang pag-uwi niya ng araw na yon ay hindi lang basta isang pag-rescue. Ito na ang simula ng isang digmaang hindi niya inaasahan. Bumukas ang pinto ng bahay sa isang malakas na kalabog. Hindi na nag-abala si Ricardo na gamitin ang kanyang susi. Ang pintuan, na bahagyang nakaawang lang kanina, ay bumangga sa pader sa lakas ng kanyang tulak. Celeste! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, isang sigaw na puno ng galit na matagal na niyang kinimkim, katahimikan. Pagkatapos ay ang mahihinang yabag mula sa pasilyo. Lumabas si Celeste mula sa banyo, buhat-buhat si Leo na basang-basa at nanginginig pa rin sa pag-iyak. Nang makita niya si Ricardo, isang perpektong maskara ng pagkagulat at pag-aalala ang agad na lumitaw sa kanyang mukha. Sir, anong nangyari? Bakit po kayo sumisigaw? Sa likod niya, sumilip si Maya mula sa kanyang kwarto. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi pinansin ni Ricardo ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Leo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang anak mula sa mga braso ni Celeste at agad na binalot sa unang tuwalya na kanyang naabot. Ang lamig ng balat ng bata ay tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Ricardo. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagbabanta. Sir? Natapunan po niya ng gatas ang sarili niya, kaya pinaliguan ko lang po ulit. Sagot ni Celeste. Ang boses ay nagpapanggap na kalmado at nag-aalala. Medyo malamig lang po siguro ang tubig. Malamig ang tubig? Bulalas ni Ricardo. Hindi na mapigilan ang sarili. Halos manginig sa ginawang anak ko. Narinig ko ang pag-iyak niya mula sa opisina. Isang bahid ng pagkalito o pagkukunwari ang dumaan sa mukha ni Celeste. Paano niyo po narinig? Ngunit hindi na yon mahalaga kay Ricardo. Lumayas ka sa bahay ko. Ngayon din. At doon, nagsimula ang pagbabago. Nawala ang pagkagulat sa mukha ni Celeste. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas kalkulado. Biglang bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi ito isang simpleng iyak. Ito ay isang makapangyarihang pagganap. Sir, bakit po kayo nagkakaganyan? Humahagulgol niyang sabi. Ano po bang nagawa kong masama? Minahal ko lang naman po ang mga anak ninyo na parang tunay kong mga anak. Huwag kang umarte sa harap ko, sigaw ni Ricardo. Alam ko na ang lahat. Ang alin, sir? Na nag-aalala ako sa kanila? Na dinidisiplina ko sila kapag kailangan? Lumapit ito. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Sir Ricardo, naiintindihan ko po. Mahirap po ang pinagdadaanan ninyo mula nang mawala si Ma'am Liana. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang asawa ay parang isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Huwag mong isali si Liana dito. Pero iyon po ang totoo. Sabi ni Celeste, ang boses ay tumataas na rin, puno ng pighati. Lagi kayong wala. Laging nasa trabaho. Ako ang kasama nila araw-araw. Ako ang nag-aalaga sa kanila. At ngayon, ako pa po ang masama. Baka po sa akin nyo lang na ibubunto ng galit na dapat ay para sa sarili ninyo. Ang bawat salita ay isang patalim na perpektong idinisenyo para saksakin ang kanyang pinakamalalim na sugat, ang kanyang pagkakasala. Nayanig si Ricardo. Sa isang saglit, nag-alinlangan siya.
Paano kung tama ito? Paano kung dala lang ito ng kanyang kalungkutan? Ngunit nakita niya muli ang takot sa mga mata ni Maya na ngayon ay umiiyak na rin sa isang sulok. Hindi, totoo ang nakita niya. Totoo ang narinig niya. Hindi totoo yan, sabi niya. Mas mahina na ang boses. Nakita ko, may pruweba ako. Ngunit huli na. Nakuha na ni Celeste ang momentum. Bigla itong napaluhod sa sahig, isang larawan ng kabuuang desperasyon. Sir, parang awa niyo na. Huwag niyo pong gawin to. Kung may nagawa man po akong hindi ninyo nagustuhan, patawarin niyo po ako. Pero huwag niyo po akong paalisin. Paano na po sina Maya at Leo? Ang eksena ay perpekto. Isang amo na nawawala sa kontrol, sumisigaw. Isang yaya na nakaluhod, umiiyak at nagmamakaawa. Dalawang batang takot na takot sa isang sulok. Kung may sino mang makakakita nito, iisa lang ang magiging konklusyon nila. At mayroon ngang nakakita. Habang nagpapatuloy ang drama, hindi napansin ni Ricardo na ang cellphone ni Celeste na nakapatong sa maliit na mesa sa tabi ng pinto ay nakarecord. Tahimik nitong kinukunan ng kanyang pagsigaw, ang kanyang galit, ang kanyang pagbabanta. Tapos na tayo, Celeste. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na, sabi ni Ricardo. Hinila ito patayo sa braso. Sir, nasasaktan po ako. Daing ni Celeste, lalo pang nilakasan ng iyak. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nakatayo roon ang mga biyena ni Ricardo, ang mga magulang ni Liana. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pag-aalala. Nabitawan ni Ricardo si Celeste na para siyang napaso. Ricardo, anong nangyayari dito? Tanong ng kanyang biyenang lalaki. Ang boses ay matigas. Bago pa man makasagot si Ricardo, tumakbo si Celeste papunta sa kanyang biyenang babae, yumakap dito at humagulgol ng malakas. Ma'am, sir, tulungan niyo po ako, sabi ni Celeste sa gitna ng kanyang mga hikbi. Nag-aalala lang po ako para kay Sir Ricardo. Pero sinasaktan niya po ako. Napako ang tingin ng mga magulang ni Liana kay Ricardo. Ang pag-aalala sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas masakit. Pagkadismaya. Tumawag sa amin si Celeste kanina. Sabi ng kanyang biyenang babae. Ang boses ay nanginginig. Sabi niya, nag-aalala siya sa'yo. Sabi niya, hindi ka na raw kumakain ng maayos, lagi kang nagagalit. Hindi kami naniwala. Pero ito. Tumingin sila sa paligid. Sa umiiyak na mga bata, sa umiiyak na yaya, at sa kanya na nakatayo roon na may bakas pa ng galit sa mukha. Ang bitag ay perpekto at nahulog siya rito nang walang kalaban-laban. Hindi po totoo yan, nauutal na sabi ni Ricardo. Sinasaktan niya ang mga bata. Ricardo, pakinggan mo ang sarili mo, sabi ng kanyang biyenan. Tingnan mo ang paligid mo. Baka kailangan mo ng tulong, anak. Ang salitang anak ay hindi na tunog pagmamahal. Tunog itong awa. Naramdaman ni Ricardo na gumuho ang sahig sa kanyang kinatatayuan. Sa isang iglap, siya ang naging kontrabida sa sarili niyang kwento. Ang tagapagligtas ay naging halimaw. At sa likod ng kanyang mga biyenan, sa ibabaw ng balikat ng ina ni Liana, nakita niya si Celeste. Tumigil na ito sa pag-iyak. Nakatingin ito sa kanya at sa mga labi nito may isang napakaliit. Halos hindi makita, ngunit malinaw na malinaw sa kanya. Isang ngiti ng tagumpay. Tagumpay. Iyon ang salitang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Celeste habang nakatayo siya sa harap ng salamin sa guest room kung saan siya pansamantalang pinalipat ng mga magulang ni Liana. Sa labas, naririnig niya ang mahihinang boses nila. Sinusubukang pakalmahin si Ricardo. Hinaplos niya ang kanyang pisngi kung saan may bakas pa ng mga pekeng luha niya kanina. Isang obra maestra, bawat hikbi, bawat nanginginig na salita, bawat tingin ng kawalan ng pag-asa, lahat ay perpektong kinalkula,
Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Hindi isang halimaw ang nakita niya. Ang nakita niya ay isang babaeng sa wakas ay kumukuha ng hustisya. Hindi ito kasamaan. Ito ay pagbabalanse ng mundo. Isinara niya ang kanyang mga mata at bumalik siya sa nakaraan. 14 na taon na ang nakalipas. Nakatayo ang isang payat na batang babae sa labas ng isang malaking gate na bakal. Suot niya ang kanyang pinakamagandang tsinelas, ngunit kupas na ito at may butas sa isang daliri. Mula sa siwang ng gate, tanaw niya ang isang paraiso. Isang hardin na puno ng mga lobo at mga batang nakasuot ng magagandang damit. May tumutugtog na masayang musika. Birthday party iyon. Ang 8 kaarawan ng kanyang kapatid sa ama, si Liana. Nakita niya si Liana sa gitna ng lahat, parang isang prinsesa sa kanyang kulay rosas na bestida. Nakita niya itong tumatawa habang binubuksan ang napakaraming regalo. At nakita niya ang kanilang ama, ang pareho nilang ama, na buhatin si Liana at yakapin ito ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagmamahal na hindi kailanman naramdaman ng batang babae sa labas ng gate. Nakatayo lang siya roon, isang anino sa labas ng liwanag, nilalasap ang bango ng barbecue na hindi niya matitikman. Pinapangarap ang isang piraso ng cake na hindi niya makakain. Sa mundong ito, may mga taong ipinanganak na may lahat at may mga taong tulad niya na ipinanganak para lang manood mula sa labas. Minulat ni Celeste ang kanyang mga mata. Ang pait ng alaalang iyon ay kasing sariwa pa rin ng dati. Naglakad siya palabas ng kwarto at dumaan sa sala. Nakita niya ang isang malaking litrato sa pader, ang wedding picture ni Ricardo at Liana. Si Liana, napakaganda sa kanyang puting bestida, nakangiti na parang wala siyang problema sa mundo. Lagi kang masaya, di ba ate? Bulong ni Celeste sa litrato, ang boses ay puno ng lason. Nakuha mo ang lahat, ang yaman, ang pamilya, at si Ricardo. Lahat ng sayo, dapat sa akin. Naniniwala siyang isang pagkakamali lang ng tadhana. Kung ang nanay lang niya ang unang nakilala ng kanilang ama, siya sana ang nasa loob ng mansyon, siya sana ang prinsesa, siya sana ang asawa ni Ricardo. At ngayon, itinatama lang niya ang pagkakamaling iyon. Pumasok siya sa dati niyang kwarto para kunin ang kanyang cellphone. Pinanood niya ulit ang video na nakuha niya kanina. Ang galit na mukha ni Ricardo, ang malakas niyang sigaw, ang paghila niya sa kanyang braso. Perpekto. Ito ang kanyang alas. Gagamitin niya ito para humingi ng tulong sa mga awtoridad. Isang restraining order, marahil, sasabihin niyang natatakot siya para sa kaligtasan ng mga bata mula sa isang amang hindi matatag ang pag-iisip. Ang mga magulang ni Liana ay nasa panig na niya. Ang batas ay malapit nang pumanig sa kanya. At si Ricardo, ang gwapong CEO na minsan lang niyang pinangarap, ay malapit nang mawalan ng lahat. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, dumungaw siya sa bintana. Sa kabilang kalye, nakita niya si Gengan Morales na nagdidilig ng kanyang mga halaman. Isang ordinaryong eksena, ngunit may kakaiba. Paminsan-minsan, tumitigil ang matanda at sumusuulyap sa bahay nila. Hindi ito isang simpleng sulyap ng isang tsismosang kapitbahay. Ito ay isang tingin na may pagsusuri. Isang tingin na may pagdududa. Biglang nakaramdam ng kaba si Celeste. Ang matandang iyon, siya ang tumawag kay Ricardo kanina. Sigurado siya. Isa siyang balakid. Pinanood niya itong magdilig at doon, napansin niya ang isang bagay na kumikinang sa damit ng matanda. Isang brooch. Isang maliit na silver na brooch na hugis ibon. Nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Hindi iyon isang ordinaryong brooch. Natatandaan niya ang brooch na yon. Isang ala-alang nakabaon na sa limot. Maraming taon na ang nakalipas noong naghihingalo na si Liana dahil sa isang karamdaman. Naikwento ng nanay niya na minsan lang dumalaw sa ospital
na parang isang estranghero na niregaluhan nito ng isang brooch na hugis ibon ang pribadong nurse ni Liana bilang pasasalamat. Ang nurse na laging nasa tabi ni Liana, ang nurse na pinagkakatiwalaan ni Liana sa lahat ng kanyang mga sikreto. Napatingin siyang muli kay Genge Morales. Hindi na ito isang simpleng matandang kapitbahay, isa itong multo mula sa nakaraan. Nabitawan ni Celeste ang kanyang cellphone. Napaurong siya palayo sa bintana. Ang kanyang perpektong plano ay biglang nagkaroon ng isang malaking lamat. Kilala siya ng matandang iyon. Alam niya kung sino talaga siya. Ang mundo ni Ricardo ay gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Ang bahay na dati niyang tinatakasan ay naging isang kulungan kung saan siya ang binabantayan. Ang kanyang mga biyenan na dati niyang kakampi ay mga bantay na ngayon. Sinusuri ang bawat galaw niya. Pinapakinggan ang bawat salita niya. Pinilit nila siyang manatili sa isang guest room habang si Celeste, ang halimaw, ay nanatili sa bahay sa ilalim ng kanilang proteksyon. Para ito sa kapakanan ng mga bata, Ricardo, sabi ng kanyang biyanang babae, ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Hanggat hindi ka kumakalma, mas mabuting may ibang kasama ang mga apo namin. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang mga anak niya. Iniiwasan nila siya. Kapag sinusubukan niyang lumapit, nagtatago sila sa likod ni Celeste o ng kanilang lola. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa takot na itinanim ni Celeste sa kanilang isipan o dahil natakot talaga sila sa pagsigaw niya kahapon. Alinman sa dalawa, ang resulta ay pareho. Nag-iisa siya. Nasa opisina siya ngayon, pero ang isip niya ay nasa bahay. Paano niya mapapatunayan ang katotohanan kung ang sarili niyang pamilya ay hindi naniniwala sa kanya? Ang video mula sa nannycam ay walang silbi kung walang konteksto. Mukha lang itong isang normal na pagdidisiplina sa isang bata. Ang kailangan niya ay isang taong makakapagpatotoo sa kanyang sinasabi. Isang taong hindi kayang manipulahin ni Celeste. Sa kalagitnaan ng isang meeting na hindi niya maintindihan, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sa normal na araw, hindi niya ito sasagutin. Ngunit ngayon, kumapit siya sa anumang posibleng pag-asa. Hello? Si Ricardo po ba ito? Ang boses ng matandang babae mula kahapon, si Gengan Morales. Agad na tumayo si Ricardo, lumabas ng conference room at nagpunta sa isang tahimik na sulok. Opo, Geng Morales. Ako po ito. Iho, pasensya na ulit sa abala, sabi ng matanda. Ang boses ay nag-aalala at nagmamadali. Nakita ko ang nangyari kahapon. Nakita ko ang pagdating ng mga biyenan mo. Mrs. Morales, kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi ni Ricardo. Ang boses ay pununo ng desperasyon. Hindi po sila naniniwala sa akin. Kailangan ko po ng testigo. Makinig ka, Ricardo, sabi ni Gengada Morales. Mas seryoso na ngayon. Hindi lang ito tungkol sa nakita ko kahapon. May alam ako tungkol sa babaeng yan. Ako ang dating nurse ni Liana. Parang may bombang sumabog sa tainga ni Ricardo. Ang nurse ni Liana? Ano po? Paano? Walang oras para magpaliwanag ngayon. Ang babaeng yan ay mapanganib. Mas mapanganib kaysa sa inaakala mo. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Magkita tayo. Saan po? Kailan? Tanong ni Ricardo. Ang pag-asa ay biglang bumuhay sa kanyang nanlulumong puso. Sa may coffee shop sa kanto ng Mabini Street, pagkatapos ng isang oras. Mag-iingat ka, Ricardo. Siguradong binabantayan ka niya. Ngunit bago pa man makasagot si Ricardo, narinig niya ang isang malakas na ingay mula sa kabilang linya. Isang tunog ng isang bagay na nabasag. Mrs. Morales, ayos lang po ba kayo? Isang mahinang ungol lang ang kanyang narinig. At pagkatapos ay naputol na ang tawag, tinawagan niya ulit ang numero. Walang sumasagot. Tinawagan niya ulit.
At ulit, ring lang ito ng ring. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. May nangyari. Alam niyang may nangyari. Paano kung nalaman ni Celeste ang tungkol sa tawag? Paano kung pinuntahan niya ang matanda? Hindi na siya nag-isip pa. Tumakbo siya palabas ng opisina at sumakay sa kanyang kotse. Hindi na siya pupunta sa coffee shop. Pupuntahan niya mismo ang bahay ni Genged Morales. Habang papalapit siya sa kanilang village, biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang kanyang biyenang babae. "Ricardo, nasaan ka?" Tanong nito. Ang boses ay galit. "Tumawag si Celeste," sabi niya. "Bigla ka na lang daw umalis ng opisina at hindi mo sinasabi kung saan ka pupunta. Pinag-aalala mo kaming lahat." "Ma, kailangan kong puntahan si Gengamban Morales. Ang kapitbahay natin. Nasa panganib po siya." "Ano bang pinagsasabi mo, Ricardo?" "Si Celeste ay kasama namin dito sa bahay. Tinutulungan si Maya sa kanyang homework. Tumigil ka na sa mga paranoia mo at umuwi ka na dito." Natigilan si Ricardo. Si Celeste ay nasa bahay? Kung ganon, sino ang... Biglang pumasok sa isip niya. Isa itong patibong. Ang ingay sa telepono. Ang pagputol ng linya. Ginawa yon para mataranta siya. Para gumawa siya ng isang bagay na padalos-dalos. At ngayon, ginagamit yon ni Celeste laban sa kanya. Para lalo siyang magmukhang wala sa sarili. Ngunit ang takot para sa kaligtasan ni Gengamban Morales ay mas malakas. "Ma, basta. Papunta na ako dyan." Ibinaba niya ang tawag. Malapit na siya sa kanilang bahay. Ilang kanto na lang. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa numero ni Gengan Morales. Binuksan niya ito, umaasang isang mensahe na nagsasabing ligtas ito. Ngunit ang laman ng mensahe ay 2 salita lang. 2 salitang walang saysay sa unang basa. Ngunit para kay Ricardo, ito ay isang palaisipan na nagbukas ng isang pinto sa isang mas madilim at mas nakakatakot na katotohanan. Ang mensahe, kapatid niya. Napakunot ang noo ni Ricardo. Kapatid niya? Sinong kapatid? Nag-iisang anak lang si Liana. Wala siyang kapatid. O, iyon ang alam niya. Kapatid niya. Ang 2 salitang yon ay paulit-ulit na umikot sa isip ni Ricardo habang ipinapasok niya ang sasakyan sa kanilang garahe. Anong ibig sabihin nito? Isang maling text? Isang code? Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng masasamang tingin ng kanyang mga biyenan. Si Celeste ay nakatayo sa isang tabi. Ang mukha ay isang perpektong larawan ng pag-aalala. "Ricardo, saan ka ba nanggaling?" Tanong ng kanyang biyenan. Hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Celeste. Naglakad siya papalapit dito. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. "Sino ang tinutukoy dito, Celeste?" Tanong niya. Ipinakita rito ang text message. Tiningnan ni Celeste ang screen. Sa isang saglit, nakita ni Ricardo ang isang kislap ng takot sa mga mata nito. Ngunit kasing bilis ng isang kisap mata, nawala rin ito. Napalitan ito ng pagkalito. "Ano po iyan, sir? Hindi ko po maintindihan." "Isang mensahe mula kay Gengan Morales." Mariing sabi ni Ricardo. "Tinanong ko siya kung sino ka. At ito ang sagot niya. Kapatid niya, kapatid ni Liana. Imposible, di ba? Dahil nag-iisang anak lang ang asawa ko." Ang bawat salita ni Ricardo ay isang pamingwit. Umaasang may kakagatin si Celeste. Hindi niya inaasahan ang nangyari. Biglang humalakhak si Celeste. Hindi ito isang simpleng tawa. Ito ay isang halakhak na puno ng pait, ng galit at ng isang bagay na nakakakilabot, tagumpay. Para itong isang dam na sa wakas ay sumabog. Natigilan ng lahat. Maging ang mga biyenan ni Ricardo ay napatingin sa kanya. Naguguluhan. "Sa wakas," sabi ni Celeste. Sa gitna ng kanyang pagtawa, pinupunasan ng isang luha sa gilid ng kanyang mata. "Sa wakas nalaman mo rin. Akala ko, kailangan ko pang maghintay ng mas matagal." Nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang maamong mukha, ang malumanay na boses,
Ang pekeng mga luha. Ang nakatayo sa harap ni Ricardo ngayon ay isang estranghero. Isang babaeng may mga matang nag-alab sa puot na matagal nang itinago. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ng ina ni Liana. Humarap si Celeste sa kanila. Ang nangiti sa kanyang labi ay nakakatakot. Ano ang ibig kong sabihin? Ma. Sabi niya, ang pagbigkas sa salitang ma ay puno ng panunuya. Ang ibig kong sabihin ay oo. Tama ang matandang yon. Kapatid ako ni Liana, kapatid sa ama. Para may sumabog na bomba sa loob ng sala. Imposible! Sigaw ng ama ni Liana. Hindi nagloko ang asawa ko. Pero ang asawa ninyo, pa ay nagloko. Sagot ni Celeste. Ang bawat salita ay tumatagos na parang lason. Nagloko siya sa isang simpleng labandera. At ang bunga ng kataksilang yon ay ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang paglaki sa kahirapan, habang ang kapatid niyang si Liana ay namumuhay na parang isang prinsesa. Ang kanyang inggit habang pinapanood niya mula sa malayo ang lahat ng bagay na dapat sana ay sa kanya rin. Ang kanyang galit sa isang amang hindi siya kinilala at sa isang kapatid na hindi man lang alam na nag-e-exist siya. Lahat ng meron si Liana dapat ay sa akin. Sigaw niya, ang boses ay basag na sa emosyon. Ang magandang bahay, ang mapagmahal na magulang, ang perpektong asawa. Tumingin siya kay Ricardo. Ang mga mata ay nanlilisik. Kaya kinuha ko ang pangalan na Celeste. Isang pangalang malayo sa tunay kong pangalan at pumasok ako sa buhay ninyo. Gusto kong malaman kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng lahat ng bagay na meron siya. At gusto kong maramdaman mo, Ricardo, kung ano ang pakiramdam na mawalan. Ikaw ay isang halimaw. Nanginginig na sabi ng ina ni Liana. Ngumisi lang si Celeste. Hindi, isa lang akong anak na kinalimutan. At ngayon, naniningil lang ako. Naintindihan na ni Ricardo ang lahat. Ang bawat kilos, ang bawat salita. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang malalim at personal na paghihiganti. Isang plano na binuo mula sa inggit at galit na inipon sa loob ng maraming taon. Kaya mo sinasaktan ang mga anak ko? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay isang mahinang bulong, ngunit puno ng panganib. Para saktan si Liana? Sila ang buhay na alaala niya. Sagot ni Celeste. Ang boses ay malamig. Sa tuwing nakikita ko sila, nakikita ko siya. Kaya dapat lang silang magdusa, tulad ng pagdudusa ko. Ang pag-amin na iyon ang sumira sa huling hibla ng pagpipigil ni Ricardo. Pero bago pa man siya makakilos, muling nagsalita si Celeste. Ang nangiti sa kanyang labi ay mas lalong lumawak. At ngayon, sabi niya, na para bang nag-aanunsyo ng isang magandang balita. Kailangan nang magbayad ng matandang yon sa kanyang pakikialam. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Gengay Morales, naintindihan niya na ngayon, ang lahat ng ito, ang pag-amin, ang drama, ay isang palabas, isang diversion. Ginawa niya ito para matrap silang lahat sa bahay habang hindi na niya tinapos ang pag-iisip. Tumakbo siya palabas ng pinto. Wala na siyang pakialam sa sigaw ng kanyang mga biyenan sa likod niya. Wala na siyang pakialam sa halakhak ni Celeste na umalingaw-ngaw sa kanilang sala. Ang tanging nasa isip niya ay ang matandang babae sa kabilang kalye na sumubok na tulungan siya. Isang taong ngayon ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa kanya. Ang puso ni Celeste ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang ritmo ng takot at determinasyon. Bawat segundo ay mahalaga. Alam niyang padalos-dalos ang ginawa niyang pag-amin. Pero wala na siyang pagpipilian. Ang matandang yon, si Gengaran Morales, ay isang bombang sasabog anumang oras. Kailangan niya itong unahan. Kailangan niyang tiyakin na anumang sikreto ang hawak nito ay mananatiling nakabaon. Habang tumatakbo si Ricardo palabas,
Mabilis na kumilos si Celeste. Nagkunwari siyang natataranta at tumawag sa security ng village. Tulong! Ang amo ko, si Mr. Ricardo, nagwawala. Papunta siya sa bahay ni Genget Morales sa tapat. Bilisan niyo. Pagkatapos, kumuha siya ng isang matigas na paperweight mula sa mesa at pasimpleng isinilid sa bulsa ng kanyang palda. Lumabas siya ng bahay sumisigaw. Ricardo, bumalik ka dito. Huwag kang gumawa ng kahit anong masama. Isang perpektong palabas. Ngayon, may mga testigo na siya. May record na siya sa security. Ang lahat ay aakalain na si Ricardo ang agresor. Pero hindi siya sumunod kay Ricardo. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa harap ng bahay, mabilis siyang naglakad palibot sa likod bahay, tumawid sa kalsada sa madilim na bahagi, at dumaan sa likurang bakod ng bahay ni Ging Morales, isang daanan na matagal na niyang pinag-aralan. Alam niyang bukas ang bintana sa kusina. Madali siyang nakapasok. Ang bahay ng matanda ay simple at tahimik. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang makita niya si Ging Morales sa sala, nakatayo at naghihintay na para bang alam nitong darating siya. Sa kamay ng matanda, hawak nito ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Alam kong darating ka, Esmeralda, sabi ni Ging Morales, binabanggit ang tunay na pangalan ni Celeste, ang pangalang matagal na niyang itinakwil. Kinilabutan si Celeste. Paano? Narinig ko ang sigawan mula sa kabilang kalye, mahinahong sabi ng matanda. At alam ko na ang katapusan ng iyong pagkukunwari. Ibigay mo sa akin yan. Utos ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kahon. Hindi niya alam kung ano ang laman nito. Pero sigurado siyang iyon ang alas ng matanda. Umiling si Ging Morales. Hindi mo ito makukuha. Ito ang katibayan ng lahat ng kasinungalingan mo. Ang katibayan na kahit noon pa man, kinasusuklaman mo na ang kapatid mo. Hindi niya ako kapatid, sigaw ni Celeste. Ang galit ay sumabog mula sa kanyang dibdib. Isa siyang paalala ng lahat ng bagay na ipinagkait sa akin. Sumugod siya. Ang kanyang plano ay hindi pumatay. Ang plano niya ay kunin lang ang kahon at tumakas. Ngunit hindi niya inaasahan ang lakas ng matanda. Kahit na may edad na, si Ging Morales ay lumaban. Ipinagtanggol niya ang kahon na parang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Naggitgitan sila, nag-agawan. Ang maliit na kahon ay nasa gitna nila, isang simbolo ng katotohanang ayaw ni Celeste na mabunyag. Alam ni Liana ang tungkol sa'yo, sabi ni Ging Morales habang nagpupumiglas sila. Hindi niya alam ang pangalan mo, pero ramdam niya na mayroon siyang kapatid na nagmamasid sa kanya. Isang kapatid na puno ng inggit. Isinulat niya ang lahat. Ang mga salitang yon ang nagtulak kay Celeste sa kanyang limitasyon. Isinulat, may ebidensya. Sa isang huling malakas na tulak, naitulak niya si Ging Morales. Nawalan ng balanse ang matanda. Ang kanyang mga paa ay sumabit sa gilid ng isang maliit na carpet. Bumagsak ito. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang nakakabinging tunog. Ang ulo ni Ging Morales ay tumama sa matulis na kanto ng isang mababang mesang gawa sa salamin. Nabitawan nito ang kahon na gumulong sa ilalim ng sofa. Napatigil si Celeste. Ang kanyang paghinga ay huminto. Nakatitig siya sa katawan ni Ging Morales na ngayon ay nakahandusay sa sahig at hindi na gumagalaw. Isang munting agos ng dugo ang nagsimulang dumaloy mula sa gilid ng ulo nito. Panik. Isang nagyayelong takot ang bumalot sa kanya. Hindi ito dapat mangyari. Hindi ito ang plano. Ngunit kasing bilis ng pagdating ng takot, napalitan ito ng isang malamig at kalkuladong pag-iisip. Patay na ito. Wala nang makakapagsalita. Kinuha niya ang paperweight mula sa kanyang bulsa, maingat na inilagay sa sahig malapit sa kamay ng matanda. Isang posibleng murder weapon. Kailangan niyang tumakas. Ngunit ang kahon? Sumilip siya sa ilalim ng sofa. Nandoon pa rin ito, nakatago sa dilim. Hindi niya kayang abutin ng hindi gumagawa ng ingay. Sa labas,
Narinig niya ang tunog ng isang sasakyang humaharurot. Si Ricardo. Wala ng oras. Mabilis niyang pinunasan ng laylayan ng kanyang damit ang lahat ng posibleng nahawakan niya. Ang doorknob, ang mesa, ang bintana. Pagkatapos, sa isang huling napakatalinong galaw, tumakbo siya palabas ng bahay, hindi sa likod, kundi sa harap na pinto. Binuksan niya ito at lumabas kasabay ng pagdating ni Ricardo at nagsimula siyang sumigaw. Isang sigaw na puno ng takot. Isang sigaw na puno ng pagkukunwari. Tulong! Tulungan ninyo kami! Si Ricardo! Sinaktan niya si Geng Morales! Ang unang nakita ni Ricardo ay ang bukas na pinto. Ang pangalawa ay si Celeste, nakatayo sa may tarangkahan, sumisigaw na parang baliw habang nakaturo sa loob ng bahay. Ang pangatlo, at ang imaheng habambuhay na susunog sa kanyang alaala ay ang katawan ni Gong Morales. Hindi! Isang sigaw na puno ng pagtanggi at sakit ang kumawala mula sa lalamunan ni Ricardo. Tinakbo niya ang ilang hakbang na naghihiwalay sa kanila at lumuhod sa tabi ng matanda. Kung sini Morales. Mang Morales, gumising po kayo. Sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Hinawakan niya ang pulso nito. Mayroon pa. Ngunit napakahina. Halos hindi maramdaman. May dugo sa sahig. Kumakalat mula sa isang sugat sa ulo nito. Dahan-dahang iminulat ni Gong Morales ang kanyang mga mata. Ang mga ito ay malabo at hirap nang mag-focus. Nakita niya si Ricardo. Ricardo? Hirap niyang pagbigkas. Huwag po kayong magsalita. Tatawag po ako ng ambulansya. Sabi ni Ricardo. Kinukuha ang kanyang cellphone. Ngunit umiling ang matanda. Isang maliit na galaw na nangangailangan ng lahat ng natitira niyang lakas. Tinaas nito ang isang nanginginig na kamay at itinuro ang direksyon ng sofa. Ang kahon? Bulong nito. Ang hininga ay paputol-putol. Ang talaarawan ni Liana. Talaarawan ni Liana? Ang kahon. Iyon na ang kanyang mga huling salita. Sa isang huling mababaw na paghinga, nawalan ng buhay ang mga mata ni Gong Morales. Ang kamay nito ay bumagsak sa sahig. Hindi! 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 Sigaw ni Ricardo. Isang sigaw ng kawalan ng pag-asa. Niyugyug niya ang balikat ng matanda. Umaasang isa lang itong masamang panaginip. Ngunit ang katawan ay hindi na tumugon. Ang init ay unti-unti nang nawawala. At sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, dumating sila. Unang dumating ang security ng village na naalerto sa tawag ni Celeste. Pagkatapos ay ang mga sirena ng pulis, papalapit at papalakas. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Ang kanilang mga baril ay nakatutok. Ang nakita nila ay isang eksenang malinaw at simple. Isang patay na matandang babae sa sahig. Isang lalaking nakaluhod sa tabi nito. Ang mga kamay ay may bahid ng dugo. Isang posibleng murder weapon sa malapit. At isang babaeng umiiyak sa may pintuan ang nagsusumbong na testigo. Pulis, huwag kang gagalaw. Itaas mo ang iyong mga kamay. Sigaw ng isang pulis. Natigilan si Ricardo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Dugo. Ang dugo ni Geng Morales. Hindi ako ang gumawa nito, sabi niya. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat laban sa eksenang nasa harap nila. Tumayo ka ng dahan-dahan. Sumunod si Ricardo na parang isang robot. Ang kanyang isip ay blangko. Ang sakit ay napakalaki. Wala nang puwang para sa takot o pag-iisip. Pinadapa nila siya sa sahig. Ang lamig ng posas sa kanyang mga pulsuhan ay ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Habang dinadala siya palabas ng bahay, ang lahat ay parang isang pelikulang nag-slow motion. Ang mga kumikislap na ilaw ng patrol car, ang mga nagbubulungang kapitbahay na nagsilabasan na sa kanilang mga bahay. At pagkatapos, nakita niya sila. Sa kabilang kalye, sa may pintuan ng sarili niyang bahay, nakatayo ang kanyang dalawang anak, si Maya at Leo. Kasama nila ang kanilang mga lolo at lola.
Ang mga mukha ng kanyang mga biyenan ay puno ng pangingilabot at hindi makapaniwala. Pero ang mga mata ng kanyang mga anak, iyon ang pumatay sa kanya. Nakita nilang dinadakip ang kanilang ama. Nakita nilang ipinapasok siya sa likod ng isang police car. At sa likod ng mga bata, nakatayo si Celeste. Ang mga luha ay dumadaloy pa rin sa kanyang pisngi, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ricardo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa mga matang yon, nakita ni Ricardo ang isang malinaw na mensahe. Tapos na ang laro. Nanalo na siya. Isinara ang pinto ng police car. Ang huling nakita ni Ricardo, bago sila umalis, ay si Celeste na yumuyuko. Niyayakap ang kanyang mga anak na parang isang mapagmahal na tagapag-alaga na nagpoprotekta sa kanila mula sa isang halimaw, mula sa kanilang sariling ama. Sa loob ng interrogation room sa presinto, ang lahat ay isang malaking palaisipan. Ang kanyang mga salita ay walang saysay. Ang kanyang kwento tungkol sa isang kapatid na naghihiganti ay tunog katang isip. Mr. Valdez, sabi ng investigador, ang kwento mo ay interesante. Pero ang ebidensya ay malinaw. May motibo ka. Naniniwala kang sinisiraan ka niya sa iyong pamilya. Walang forced entry sa bahay. At ang testigo, si Miss Celeste, ay may video sa cellphone na niya ng pagwawala mo kanina. Lahat ay perpektong nakalatag. Bawat detalye ay pinag-isipan. Siya ay na-frame. Dumating ang kanyang abogado, isang matalik na kaibigan. Ang balita na dala nito, ang huling pako sa kanyang kabaong. Ricky, sabi nito, ang mukha ay seryoso. Masama ang sitwasyon. Sobrang sama. Kailangan kong makalabas dito, sabi ni Ricardo. Ang mga anak ko, nasa panganib sila kasama ng babaeng iyon. Umiling ang kanyang abogado. Hindi mo sila makikita sa ngayon, Ricky. Anong ibig mong sabihin? Dahil sa mga akusasyon sa'yo, ang pagpatay kay Jing Ong, Morales at ang naunang ulat ng unstable behavior mo, ang Child Protective Services ay nag-issue ng emergency order. Isang malamig na takot ang gumapang sa puso ni Ricardo. Anong order? Huminga ng malalim ang kanyang abogado na parang naghahanda para sa isang suntok. Pansamantala, ang full custody ng iyong mga anak ay ibinigay kay Celeste. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Para kay Ricardo, ito ang impyerno. Hindi dahil sa pisikal na kondisyon, kundi dahil sa katahimikan. Ang katahimikan ay nagbibigay sa kanya ng masyadong maraming oras para mag-isip. Ini-imagine niya sina Maya at Leo. Ini-imagine niya sila sa ilalim ng kapangyarihan ni Celeste. Walang sino mang magtatanggol sa kanila. Ang bawat minutong lumilipas ay isang pagpapahirap. Ang kanyang mga anak ay nasa kamay ng isang babaeng pumatay at nagtayo ng isang imperyo ng kasinungalingan. At siya, ang kanilang ama, ay walang magawa. Nakakulong sa likod ng rehas, Ricky. Ang boses ng kanyang abogado, si Ben, ang pumutol sa kanyang masasamang pag-iisip. Nakatayo ito sa labas ng selda. May balita na ba? Agad na tanong ni Ricardo. Umiling si Ben. Wala pa. Malakas ang kaso nila. Ang video, ang testimonya ni Celeste, ang pagtawag niya sa security bago pa man mangyari. Lahat ay nagtuturo sa'yo. Napahilamos ng kamay si Ricardo sa kanyang muka. Ben, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako ang pumatay. Si Celeste. At meron siyang dahilan. Ang lahat ng sinabi ko tungkol sa pagiging kapatid niya ni Liana. Totoo ang lahat ng yon. Tinitigan siya ni Ben. Sinusuri ang kanyang muka. Alam kong hindi mo kayang gawin yon, Ricky. Pero hindi sapat ang paniniwala ko. Kailangan natin ng pruweba. Isang bagay na makakasira sa perpektong imahe ni Celeste. Biglang naalala ni Ricardo ang mga huling salita ni Gengena Morales. Ang kahon, bulong niya. Anong kahon? Bago siya mamatay, may sinabi siya.
Ang kahon, ang talaarawan ni Liana. Nasa ilalim daw ng sofa. Napakunot ang noo ni Ben. Isang kahon. Ricky, baka naman guni-guni mo lang yon dahil sa stress. Hindi, giit ni Ricardo, lumapit sa rehas. Totoo yon, Ben. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinatay. Dahil sa laman ng kahon na yon. Pakiusap, Ben, pakiusapan mo ang mga investigador. Pahanap mo ang kahong yon. Ito na lang ang pag-asa natin. Nakita ni Ben ang desperasyon at katapatan sa mga mata ng kanyang kaibigan. Tumango siya. Sige, susubukan ko. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko ang lahat. Ang sumunod na 24 na oras ay ang pinakamahabang panahon sa buhay ni Ricardo. Walang balita, walang kahit ano. Ang bawat tunog ng yabag sa pasilyo ay nagpapatayo sa kanya. Umaasang si Ben na yon. Ngunit laging hindi. Nagsimula na siyang mawala ng pag-asa. Paano kung kinuha na ni Celeste ang kahon? Paano kung itinapon na ito? Paano kung, gaya ng sabi ni Ben, guni-guni lang niya ang lahat? Kinabukasan, hapon na nang bumalik si Ben. Sa pagkakataong ito, may dala siyang isang maliit na ngiti sa kanyang labi. Nakausap ko ang piskal, sabi ni Ben. Sa una, ayaw nilang pumayag. Sabi nila, tapos na ang crime scene investigation, pero mapilit ako. Sinabi ko na posibleng may mahalagang ebidensya na makakapagpabago sa buong kaso. At, tanong ni Ricardo, ang puso ay tumatalon. Pumayag sila na magpadala ng isang team pabalik sa bahay ni Gong Morales para lang mapanatag ang isip ko, sabi nila. Huminga ng malalim si Ben. Ricky, natagpuan nila. Parang nabunutan ng tinik si Ricardo. Napakapit siya sa rehas para suportahan ang sarili. Ang kahon, isang luma at maliit na kahon na gawa sa kahoy. Pagkumpirma ni Ben, nakatago ng maigi sa ilalim ng sofa sa likod ng isang natanggal na tabla sa sahig. Isang lugar na hindi makikita sa isang ordinaryong paghahanap. Ang laman, ang talaarawan, tumango si Ben. Inilabas niya ang isang malaking brown envelope. Mula roon, kinuha niya ang isang manipis at lumang notebook. Ang takip ay medyo kupas na. Ang talaarawan ni Liana. Binuksan ito ni Ben sa isang pahinang may marka. Dinala niya ito palapit sa rehas para mabasa ni Ricardo. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ang sulat kamay ng kanyang asawa. October 12. May kakaiba akong nararamdaman nitong mga nakaraang araw. Isang pakiramdam na parang may nagmamasid sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Naalala ko ang mga kwento ni Mama tungkol sa anak sa labas ni Papa. Hindi ko siya nakilala, pero minsan naiisip ko, ano kaya kung nandito lang siya sa paligid? Ano kaya kung galit siya sa akin? Napalunok si Ricardo. Nilipat ni Ben ang pahina. October 25, nakita ko siya kanina sa mall. Hindi ako sigurado, pero ang mga mata niya, puno ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Inggit, galit, para siyang nakatingin sa isang salamin at kinasusuklaman niya ang kanyang nakikita. Pareho kami ng hugis ng muka, pareho kami ng kulay ng buhok. Siya na kaya iyon? Ang kapatid ko? Patuloy na naglipat ng pahina si Ben. Ang bawat entry ay isang piraso ng puzzle. Ang mga takot ni Liana, ang kanyang mga hinala, lahat ay nakasulat doon. At pagkatapos, dumating sila sa huling entry. Ang sulat ay medyo nanginginig, na para bang isinulat ito ng nagmamadali. November 5, nag-usap kami ni Geng Morales, ang aking mabait na nurse. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking mga takot. Nangako siyang itatago ang talaarawang ito para sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero mayroon akong masamang kutob. Kung may mangyari man sa akin, Ngana Morales, pakiusap. Ibigay mo ito kay Ricardo. Siya lang ang makakaalam kung ano ang gagawin. Mahal na mahal ko siya at ang mga anak namin. Protektahan mo sila. Bumagsak ang mga luha mula sa mata ni Ricardo. Isang mensahe mula sa libingan.
Isang huling akto ng pag-ibig at proteksyon mula sa kanyang asawa. Si Liana, kahit sa kabilang buhay, ay sinusubukang iligtas sila. Ito na, sabi ni Ben, ang boses ay puno ng determinasyon. Ito na ang bala na kailangan natin. Tumingin si Ricardo kay Ben. Ang pag-asa ay muling nag-aalab sa kanyang puso. Kailan ang hearing? Sumagot si Ben. Isang ngiti ng isang mandirigma ang nasa kanyang mukha. Bukas na bukas din. Ang courtroom ay puno ng tensyon. Sa isang panig ay si Ricardo, nakaupo sa tabi ni Ben. Suot ang uniforme ng isang bilanggo, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Sa kabilang panig ay si Celeste, nakasuot ng isang simpleng puting bestida, isang larawan ng inosenteng biktima na may suporta ng mga magulang ni Liana na nakaupo sa likuran niya. Ang unang bahagi ng hearing ay pabor kay Celeste. Ang kanyang testimonya ay perpekto. Ikinuwento niya ng may mga luha kung paano naging unstable at bayolente si Ricardo mula nang mamatay si Liana. Inilarawan niya kung paano siya natakot para sa kaligtasan ng mga bata. Ang video ng pagsigaw ni Ricardo ay ipinalabas at isang kolektibong buntong hininga ng awa para kay Celeste ang narinig sa buong silid. Ngunit pagkatapos, oras na ni Ben para magtanong. Miss Celeste, simula ni Ben, ang kanyang boses ay kalmado. Maaari mo bang sabihin sa korte kung ano ang iyong tunay na pangalan? Natigilan si Celeste. Ang pangalan ko po ay Celeste. Hindi ba't ang tunay mong pangalan ay Esmeralda Reyes? Isang bulungan ang kumalat sa courtroom. Tumingin si Celeste sa kanyang abogado, ngunit wala itong magawa. Hindi ko po maintindihan. Miss Reyes, diin ni Ben. Totoo ba na ikaw ay kapatid sa ama ng yumaong si Liana Valdez? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Napatingin ang lahat kay Celeste na ngayon ay namumutla na. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ni Celeste. Sustained. Stick to the case, counsel. Sabi ng hukom. Ngumiti si Ben. Iyon na nga po ang ginagawa ko, Your Honor. Humarap siyang muli kay Celeste. Miss Reyes, inilalarawan mo si Mr. Valdez bilang isang bayolenteng tao. Pero meron kaming ebidensya na nagpapakita ng ibang uri ng karahasan. Isang karahasang hindi nakikita. Ibinigay ni Ben ang isang USB drive sa court clerk. Ilang sandali lang, ang video mula sa nannycam ni Ricardo ay ipinalabas sa malaking screen. Ang unang eksena, si Celeste na binubulungan si Leo tungkol sa halimaw na kukuha sa kanyang ina. Ang pangalawang eksena, si Celeste na tinatakot si Maya tungkol sa isang aksidente na maaring mangyari sa kanyang ama. Ang buong courtroom ay natahimik. Ang mga mukha ng mga magulang ni Liana ay nagbago mula sa suporta patungo sa pagkalito at pagkatapos ay sa pangingilabot. Ang Celeste na nakikita nila sa screen, malamig, nananakot at malupit, ay ibang-iba sa babaeng umiiyak sa witness stand. Ito ba ang tinatawag mong pag-aalaga, Miss Reyes? Tanong ni Ben. Ang paggamit sa alaala ng kanilang ina at sa kaligtasan ng kanilang ama para lamang takutin ang dalawang musmos na bata? Hindi makasagot si Celeste. Ang kanyang perpektong maskara ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. Objection! Overruled! Sabi ng hukom. Ang kanyang mga mata ay nakapako na ngayon kay Celeste. Maaari kang sumagot, Miss Reyes. Dinidisiplina ko lang po sila, nauutal niyang sabi. At ngayon, Your Honor, sabi ni Ben, mayroon kaming isang huling ebidensya, isang boses mula sa nakaraan. Ipinresinta ni Ben ang talaarawan ni Liana. Ipinaliwanag niya kung paano ito natagpuan at kung paano ito ang naging dahilan ng pagkamatay ni Giangan Morales. Binasa ni Ben ng malakas ang mga huling entry ni Liana. Ang kanyang takot sa isang kapatid na puno ng inggit. Ang kanyang hinala,
Ang kanyang huling habilin na ibigay ang tala-arawan kay Ricardo. Habang binabasa ni Ben ang mga salita ni Liana, ang bawat salita ay parang isang martilyo na sumisira sa pader ng mga kasinungalingan ni Celeste. Kasama sa tala-arawan, Your Honor, dagdag ni Ben, ay isang lumang larawan. Ipinakita niya sa screen ang isang kupas na litrato, isang larawan ng dalawang batang babae. Ang isa ay si Liana, nakangiti. Ang isa pa, isang payat at malungkot na batang babae na nakatayo sa isang tabi, ay walang dudang si Celeste noong bata pa. Ito ang motibo, Your Honor, sabi ni Ben. Hindi pera, hindi posisyon, kundi isang buhay na puno ng inggit at galit. Hindi na kaya ni Celeste. Ang lahat ng kanyang kontrol, lahat ng kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. Tumayo siya, ang kanyang upuan ay bumagsak sa likod niya. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang biktima, kundi ng isang taong nasukol. Oo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ng lahat ng sakit at galit na inipon niya sa loob ng maraming taon. Ako nga, at ano ngayon? Tumingin siya sa mga magulang ni Liana. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Ang buhay na ipinagkait ninyo sa akin. Tumingin siya kay Ricardo. At ikaw, dapat ako ang minahal mo. Hindi siya. At pagkatapos, tumingin siya sa kawalan na para bang kinakausap niya ang multo ni Liana. Nakikita mo ba to, Liana? Kahit sa kamatayan, sinusubukan mo pa ring agawin ang lahat sa akin. Pero huli na. Naramdaman na nila ang sakit. Ang mga anak mo, naramdaman na nila ang kapirasong sakit na naramdaman ko sa buong buhay ko. Isang kolektibong gasp ang narinig sa courtroom. Isang extrajudicial confession. Isang pag-amin sa harap ng lahat na pagtanto ni Celeste ang kanyang pagkakamali. Pero huli na ang lahat. Ang kanyang galit ang nagkanulo sa kanya. Tumayo ang hukom. Order in the court. Ngunit walang makakapigil sa agos ng hustisya. Ang lahat ay malinaw na. Ang lahat ng kasinungalingan ay nasunog na. At ang natira na lang ay ang hubad at nakakatakot na katotohanan. Bumagsak si Celeste sa kanyang upuan. Umiiyak na ngayon. Totoong mga luha sa wakas. Mga luha ng pagkatalo. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinigay ng hukom ang kanyang desisyon. Guilty. Guilty sa mga kasong serious illegal detention and coercion of a minor at homicide para sa pagkamatay ni Gongwang Morales. Habang buhay na pagkakakulong. Habang inilalabas si Celeste ng mga gwardiya, dumaan siya sa tabi ni Ricardo. Tumingin siya rito, ang mga mata ay wala ng buhay, puno na lang ng walang katapusang poot. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nasa pintuan sa likod ng courtroom. Doon, nakatayo ang kanyang mga anak, sina Maya at Leo, kasama ang kanilang mga lolo at lola, na ngayon ay may mga luha ng pagsisisi sa kanilang mga mata. Napatingin sa kanya si Maya. Sa loob ng ilang sandali, nagtitigan lang sila. Pagkatapos, dahan-dahan, humakbang ito. Isang maliit na hakbang papunta sa kanya. Tapos isa pa. At isa pa. Tapos tumakbo na ito. Papa! 6 na buwan ang lumipas. Ang malaking bahay na dating puno ng katahimikan at takot ay unti-unti nang napupuno muli ng tunog ng buhay. Mahinang musika sa umaga. Ang halakhak ni Leo habang naghahabulan sila ng kanilang aso sa hardin. Ang tunog ng mga krayola ni Maya sa papel. Ngunit ang paghilom ay hindi isang tuwid na linya. Nag-resign si Ricardo mula sa kanyang posisyon bilang CEO. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares sa kumpanya. Napagtanto niya na sa kanyang paghahabol sa isang kinabukasang material para sa kanyang mga anak, isinakripisyo niya ang kanilang kasalukuyan, hindi na muli. Ngayon, ang kanyang full-time job ay ang pagiging isang ama. Tuwing Miyerkules, mayroon silang family therapy session. Sa una, tahimik lang ang mga bata. Si Maya ay ayaw magsalita tungkol sa mga panahong yun.
Si Leo naman ay madalas magising sa gabi, umiiyak dahil sa masamang panaginip. Si Ricardo mismo ay may sariling mga demonyong nilalabanan, ang multo ng pagkakasala sa pagpapabaya niya sa kanyang mga anak at sa pagkamatay ni Giyong Garapé Morales ay laging naroon. Ngunit dahan-dahan may nagbabago. Isang hapon, habang nagdidilig sila ng halaman sa hardin, biglang nagsalita si Maya. "Papa, noong nandyan pa po si Tita Celeste," sabi niya. Sa unang pagkakataon ay binanggit ang pangalan. Sabi niya po, kapag hindi ako mabait, hindi na raw po babalik si Mama Liana. Tumigil sa pagdidilig si Ricardo at hinarap ang kanyang anak. Lumuhod siya para magkapantay ang kanilang mga mata. Hindi niya sinabing, hindi totoo yan. Sa halip nagtanong siya, "At ano ang naramdaman mo noong sinabi niya yon?" "Natakot po ako," amin ni Maya. Ang mga mata ay nagsisimulang mamasa. "Kasi po gusto kong bumalik si Mama." Niyakap ni Ricardo ang kanyang anak ng mahigpit. "Alam ko, anak. Alam ko. Miss na rin siya ni Papa. Pero si Mama, lagi siyang nandito." Sabi niya. Itinuturo ang puso ni Maya. At pagkatapos ay ang sarili niyang puso. At kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, hindi magbabago yon. Mahal na mahal ka ni Mama. Sa therapy, natutunan niyang huwag takasan ang mga mahihirap na tanong. Natutunan niyang kausapin ang mga bata tungkol kay Liana, hindi bilang isang masakit na alaala, kundi bilang isang magandang parte ng kanilang buhay. Isang araw, dinalaw sila ng mga magulang ni Liana. Ang relasyon nila ay naging komplikado, puno ng mga hindi nasasabing pagsisisi. "Patawarin mo kami, Ricardo," sabi ng ina ni Liana habang pinapanood nila ang mga bata na naglalaro. "Nabulag kami sa aming pagdadalamhati at sa mga kasinungalingan niya. Napatawad ko na po kayo," sagot ni Ricardo. At totoo iyon. Lahat tayo ay may pagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano nating ito itinatama. Ang hardin ang naging kanilang santuwaryo. Ito ang paboritong lugar ni Liana. Dito sila nagtatanim, naglalaro, at nag-uusap. Ngayong hapon, mayroon silang isang espesyal na proyekto. Magtatanim sila ng isang bagong puno, isang puno ng mangga, sa gitna ng hardin. Habang naghuhukay ng lupa si Ricardo, lumapit si Leo. "Para kanino po iyan, Papa?" "Para sa ating lahat," sagot ni Ricardo. "Para maalala natin na kahit gaano pa kadilim, laging may bagong umaga, laging may bagong tutubo." Magkakasama nilang inilagay ang maliit na puno sa hukay. Magkakasama nilang tinabunan ito ng lupa at magkakasama nilang diniligan. Pagkatapos, naupo sila sa damuhan. Pinapanood ang kanilang bagong tanim. Lumapit si Maya kay Ricardo at may inabot na isang papel. Isang bagong drawing, kinuha ito ni Ricardo. Sa papel, may 3 tao. Isang tatay, isang batang babae, at isang batang lalaki. Magkakahawak kamay sila sa ilalim ng isang maningning na araw, sa tabi ng isang maliit na puno. At sa pagkakataong ito, wala nang anino sa likod nila. Wala nang itim na tao na may pulang mga mata. Puro liwanag lang. Napangiti si Ricardo. Isang tunay na ngiti. Ang una sa napakatagal na panahon. Isang ngingiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Niyakap niya ang kanyang 2 anak, ang 2 piraso ng kanyang puso na muntik nang mawala sa kanya. Hinalikan niya sila sa tuktok ng kanilang mga ulo at napatingala siya sa asul na langit. Hindi na siya humihingi ng tawad. Sa halip, isang pasasalamat ang kanyang ibinulong. "Salamat, Liana. Pinapanood mo kami, alam ko. Pangako, aalagaan ko sila." Sa yakap ng kanyang mga anak at sa init ng araw sa kanyang balat, naramdaman ni Ricardo ang isang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang mga sugat ay naroon pa. Ang mga peklat ay hindi na siguro mawawala. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na sila nasasaktan. Sila ay naghihilom.
at sila ay buo.